Paunang salita tungkol ay Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos para sa tao. Gumamit ang Diyos ng humigit kumulang 40 na tao sa loob ng 1,600 na taon upang isulat ang kanyang kwento. Karamihan sa mga kwentong ito ay nangyari sa bansang Israel na matatagpuan sa Asia. Marami sa mga taong sumulat ng kwento ng Diyos ay hindi magkakakilala, nagsasalita ng iba't ibang wika, nabuhay sa magkakaibang panahon, at ang iba sa kanila ay nanirahan sa magkakaibang lugar. Ang bawat isa sa kanila ay sumulat ng magkakaibang bahagi ng kwento ng Diyos sa mga aklat katulad ng Genesis, Exodus, Mateo, Marcos, at iba pa. Ang lahat ng mga aklat na ito ay pinagsama-sama at isinalin sa ating wika upang maunawaan natin kung sino ang Diyos, saan nagmula ang tao, bakit tayo nagsasalita ng iba't ibang wika, bakit may kasamaan sa mundo, at kung papaano natin makikilala ang Diyos. Kung bubuksan mo ang iyong Biblia, sa harapan nito ay makikita mo ang talaan ng mga nilalaman. Ito ay nagpapakita ng mga listahan ng iba't aklat na naglalaman ng kwento ng Diyos. Mayroong 66 na mga aklat sa kwento ng Diyos. Ang unang aklat ay ang Genesis. Buksan mo ang iyong Biblia sa unang pahina sa aklat ng Genesis. Sa pahinang ito makikita mo ang malaking numero. Ang malaking numero ay ang bilang ng kabanata. Sa kasunod na mga pangungusap ay makikita mo ang isang maliit na numero. Ang maliit na numerong ito ay ang bilang ng talata. Sa unang pahina ng Genesis makikita mo ang isang katulad nito. Isa nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at langit, squared ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. O maaaring ganito ang sinasabi ng iyong Biblia. Isa nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, squared ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kung ang mga salita sa iyong Biblia ay hindi katulad sa mga naipakitang halimbawa, alalahanin mo na isinalin ito sa ating wika mula sa orihinal na wikang Hebreo, Griego, at Aramaic. Ang mahalaga ay naisalin ito ng tama ng tagapagsaling wika. Magsanay tayong maghanap ng iba pang talata sa Biblia. Balikan ang talaan ng mga nilalaman at hanapin ang aklat ng Roma. Ito ay nasa bandang hulihan ng talaan. Ngayon naman tingnan ang bilang ng pahina. Hanapin ang malaking numero, kabanata 3, at hanapin ang maliit na numero, talata 23. Dapat itong halos kagaya nito. Squared cubed sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nakita mo ba? Sumubok tayo ng isa pa. Balikang muli ang unahan ng Biblia at hanapin ang talaan ng nilalaman. Hanapin ang Roma 6:23 na ang ibig sabihin ay aklat ng Roma kabanata 6, malaking numero, at talatang 23, maliit na numero. Ganito dapat ang sinasabi nito. Squared cubed sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon. Hanapin ang aklat ng Juan at basahin, Juan 3:16 na ang ibig sabihin ay kabanata 3 talata 16 na. Makikita mo ang mga kataganggaya nito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.